Iyan po, para kay Pepe. Inang. Jose, sunod na para sa'yo. Liam, Nay! Mahal kong Jose, natanggap ko na ang pinadala mong regalo. Napakaganda at lubos kong ikinatuwa. Maraming salamat sa iyong pag-aalala at sa oras na inilaan mo para ipadala ito. Sa susunod, magkita tayo. Oo naman, syempre, mahal ko. At siya, si Gayat Jose Rizal, lang ating pambansang bayani. Isang manggagamot, manunulat, makata, scholar at reformista. Matapang na tao kung tutusin. Subalit lingid sa kalaman ng karamihan, ay umibig din itong ating bayanin sa kababaihan. Sa katunayan, nakalala niya ang iba sa mga ito sa kanyang paglalakbay. At sa kung paano ito nagsimula. Lola, nandito na po ako! Oo po. Mahal po, Lola. Nakauwi na ako la. Andyan na pala mo ate mo. Oh, Pepe, umuwi ka na pala. Oo, kakalaman. Ano po aking Lola? Lola, si Segunda nga po pala. Buti, nagbalik ka, Ina. Kinagagala ko kung muli kayong makita, Lola. Kinagagala kung muli kayong makita, Ginoong Rizal. Mano po, Lola. Ikinagagalak ni ang makitang muli sa Luna. Pepe? Pepe! Kanina ka pang tulala dyan. Ha? Ano? Oo, mahal kita, Segunda. Matagal na. Anong sinasabi mo? Etong minamahal mo ay meron ng minamahal na iba, kundi si Manuel. Hala, nabigla lang naman ako sa sinabi ko. Paumanhin, Lola. Paumanhin, Segunda. Lola, punta po muna ako sa bukid. Ha 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 ha, ingat! At iyon, ang unang pag-ibig ni Gayat Jose Rizal. Ngunit bago man ito lumalim ay natigil na ito dahil pagkasundo na pala sa ibang lalaki ang kanyang sinisinta. At ayon sa tala, iginuhit niya ang larawan ni Segunda sa labis na paghanga rito. Nang makapagtapos sa Ateneo, Manila, ninais ni Pepe na pag-aral ang medisina sa Universidad ng Santo Tomas, Manila. Nanuluyan siya sa tirahan ni Doña Concha Leyva sa Intramuros, Manila. At dito niya nakilala ang panibagong binibini ni si O gilukong orang, tunay na kiligaya nang ikay makilala, sapagkat ang ganda may nakakapagpasigla. Pagkat sa pisngi mo'y ako'y samba, dagdag mo pa ang labi mong mapula. Kaya naman ang nais ko, balang araw ay maging akin ka. Napakamalikhain mo talaga, Jose. Paano bang hindi iibig ang isang binibining tulad ko na ang hanap ay taong gaya mo? gamit ng tubig at asin bilang panulat. Malikhaing pinadama ni Jose kay Orang ang kanyang pagtingin. Subalit hindi naglahon. Oh, Jose, walang sulat? Alam mo bang nangungulila na ako sa iyo? Ganun ka, Orang. Ipagpaumanhin mo, sapagkat naging abala lamang ako sa kilusang reformista at pag-aaral bilang paghahanda sa pag-alis ko patungong Europa. Pasensya ka na. Gustuin ko mang samahan ka ngayon upang mapawi ang iyong lungkot. Ngunit ito ay hindi ko magagawa sapagkat kinakailangan pang ihatid ang mga ito sa tanggapan. Ganun ba, Jose? Sige, mag-iingat ka.
hindi nga naglaon. Dahil sa pagiging abala ni Jose, unti-unting nawala ang alab sa nararamdaman nila para sa isa't isa. Tuluyan mang nagwakas ang pag-iibigan nila ni Leonora Valenzuela o Orang ay naging mapagbiro ang tadhana sapagkat ibang Leonora pala ang itadhana sa kanya. Ang kanyang pinsan sa ikalawang antas na si Leonora Rivera. Nagkasubad sa ngayon, mahal ko Pinapangako ko, mahal, mag-iingat ako para sa iyo. Pagbutihin mo, Pepe. Palagi mo akong sulatan, Oo naman, mahal ko. Makakaasa ka. Nasa puso't isip ko, ikaw lang ang mananahan magpakailanman. At tuluyan ang nakaalis ng bansa si Jose. Ipinagpatuloy niya ang pagkuha ng mataas na antas ng edukasyon sa medisina sa Universidad Central de Madrid, Espanya. Nag-aral din siya ng pagpinta at eskultura sa Academia de San Fernando. Nanatili rin siya sa Paris, France upang obserbahan ang mga gawaing ophthalmolohiya sa gabay ni Dr. Luis de Weckert. At naging abalaman sa kanyang pag-aaral, ay hindi pa rin niya nalimot ang kanyang pangako sa kanyang minamahal na sumulat at maging tapat ng buong puso. Padre? Patid mo ba, Ginang Robert? Ang kaugnayan ng iyong anak sa isang kalaban na simbahan? Si Jose. Isang kalapastangan. Gusto mo bang maging kalaban na simbahan ng iyong anak? Ganun ba, Padre? Pagpawin niyo po. At huwag po kayo mag-alala. Simula po ngayon ay tatago ko na po ang mga diham ng Sersal para po sa akin, anak. Patuloy ang pagsulat ni Jose sa kanyang minamahal. Subalit wala siyang kaalam-alam na ang bawat liham niya ay masusing minamatyagan at tinahadlangan ng mga Espanyol at ng magulang mismo ni Leonora Rivera. At habang si Jose ay nasa Madrid, Espanya, Don José, este poema es tan hermoso. Cada palabra parece respirar el alma de quien lo escribe. ¿Para quién está escrito? Para una mujer cuya recién nacido al nacer, y en su momento danza, la subidario de una diosa. Pero el poema deberá permanecer el silencio. Las veces, el silencio guarda más amor que las palabras mismas. Y a veces, señorita, la amor verdadera debe calar para narrar lo que es más puro. Paumanhin, kaibigan kong subalit, hindi ko sinasadyang marinig ang usapan ninyo ni Consuelo nung nakaraan. Si Consuelo, tila ba may damdamin siya para sa iyo? Alam ko. Subalit hindi ba ikaw rin kaibigang Eduardo? Hindi ba't may pagtingin ka rin para sa kanya? Oo, Jose, alam ko. Subalit alam ko rin na ikaw ang pipiliin niya. Hindi kaibigang Eduardo. Hindi ko hahayaang matapos ang ating pagkakaibigan ng ganun-ganun na lamang. At higit sa lahat, may nagmamay-ari na ng aking puso sa Pilipinas. At yun ay walang iba, kundi si Leonora. Salamat. Salamat ng marami, kaibigan kong Jose. Si Consuelo, siya'y aking lubusang iingatan at mamahalin. Pangako yan. sa Madrid, isang tula ang isinulat ngunit hindi pinaglaban. Isang pag-ibig ang musbo ngunit pinigil.
hindi dahil sa kakulangan ng damdamin, kundi dahil sa katapatan, dangal, at sakripisyo. Si Rizal, ang makata, reformista, at ang umibig, ay muling pinili ang landas ng katahimikan. Patuloy ang naging paghahasa ni Jose sa kanyang karunungan. At sa bansang Berlin, doon niya nailathala ang kanyang akdang Noli Me Tangere. At kalaunan, pagkatapos ng 5 taon sa Europa, napagdesisyonan niyang umuwi ng Pilipinas. Mahal kong Jose, isinusulat ko sa iyo ang liham na ito nang nanginginig ang aking mga kamay, sapagkat taglay nito ang bigat ng 3 taong pananahimik, pananabik, at mga panalangin walang kasagutan. Mabigat ang pagdaan ng bawat araw. Bawat isa ay may dalang pag-asang may darating na sulat mula sa iyo. Kahit isang maikling mensahe lamang upang pag-aanin ang pusong naghihintay. Ngunit wala. Walang kahit isang salita mula sa iyo. Jose, kay dami ng gabing ako'y nakaupo sa may bintana ng aming tahanan. Hawak ang iyong mga lumang liham. Iniisip kong nalimutan mo na ba ako? O kung ang hangin lamang ang nabigong dalhin sa akin ang iyong mga salita. Ulit-ulit kong tinatanong ang aking sarili kung ang pagitan nating distansya lamang ang pumigil sa iyo. O kung tahimik nang nalusaw ang iyong paglingap sa akin. At ngayon, taglay ang dalamhating hindi ko kayang ilarawan. Kailangan kong ipaalam sa iyo na ipagkasundo na ako kay Ginoong Henry Kipping. Ang kasunduang ito'y pinagtibay noong Hunyo 17, 1881. Kung gayon, tuluyan na nga siyang ipinagkasundo ng kanyang mga magulang sa iba. Maraming beses akong sumulat. Ang buong akala ko ay tuluyan na siyang nakalimot. Ayun pala, hinahadlangan ninyo ang aming pagmamahalan. Sa kabila ng mga kabiguan at banta sa kanyang buhay, ninais pa rin ni Jose na makatulong sa mga Pilipino. Kung kaya ay nagtayo siya ng klinika at ang kanyang ina ang kanyang unang naging pasyente. Hanggang sa Anak, narinig namin ng balita. Ang mga Espanyol ay nagmamasid sa iyong bawat kilos. Marami ang nag-aalis sa iyong sinulat lalo na sa Noli Me Tangere. Jose, panahon na para umalis kang muli. Hindi na ligtas ang iyong pananatili dito. Ang iyong panulat ay naging sandata. At dahil dito, nais ka nilang patahimikin. at hindi nga naglaon, umalis muli sa bansa si Jose para na rin sa kanyang kaligtasan. Una siya pumunta sa Hong Kong noong 1888 upang pag-aralan ang pamumuhay ng mga Intsik. At nagtungo rin siya sa Japan ng taon na iyon. Isasan, yakomi mo no komite yamasu ne. Furusato ga koshi desu ka? この騎士に打ち寄せる波の旅に私が去った土地を思い出します。そして今も私を呼ぶ義務を思い出します。それでは、ホセさん、あなたは去るの？やらなきゃ。心がここにいたいと願っておるけれど、ここは私の夢よりも私を必要としている。わかります。でも、これをさてる覚えていてください。どこへとても、日本はあなたを忘れません。そして、私はもうあなたを忘れません。そしておせいさん、あなたの思い出を私の心の中で枯れる。
Koto no nai sakura no yun ni. Zuto taisetsu ni shite ikimasu. Ashitero Sensei. At lumisan si Rizal. Dala ang alaala ng isang pag-ibig na walang hangganan. Ngunit kailangang iwan para sa Barney. 望み通りだろう美しくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせよNagtungo naman ng London, England si Jose Rizal. Dito siya naging pangulo ng Asosasyon La Solidaridad at masigasig na pinag-aralan ng susesos de las Islas Pilipinas. Nagsulat din siya ng mga akdang naglalatad ng katotohanan, kabilang ang A Vision del Fray Rodriguez at Letter to the Young Woman of Malolos. At sa mga panahong iyon, nakilala niya ang panibagong dilag na si Getty. Mr. Rizal, at last, your face is complete in clay. I dare say you look far more handsome here than in person. Perhaps I should remain as free, Miss Beckett, untroubled, unfeeling, and safe from the storms of life. But no art was born without feeling, Jose. Perhaps your works are beautiful because your heart knows how to love. Diyos ko, may mga balitang may mga espiyo ng Espanya sa London. Ang bawat kilos ko ay sinusubaybayan. Kinakailangan kong umalis bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko magagawang ipaalam kay Getty, sapagkat ang pamamaalam ay mas masakit kaysa sa pagkawala. Kinabukasan, wala na si Rizal. Iniwan niya si Getty nang walang paalam. Dala ang bigat ng tungkulin at panganib. Sa silid-sining ng London, naiwan ang mga guhit at skulpturang saksi ng isang pag-ibig na sining ng nagbuklod. Sa pagbabalik niya sa Paris, itinatag niya ang samahang Redemption de los Malayos, isang samahang layong pag-isahin ng mga lahing Asyano laban sa kolonyalismo sa pamamagitan ng karunungan at diwa ng pagkakaisa. Kasapi nito sina Marcelo del Pilar, Juan Luna at Mariano Ponce. At sa gitna ng kanyang hadihikain, nakalala niya ang isang babae magpapatibok muli na kanyang puso. Si Nelly Bausted, ang hahamon sa kanyang paninintigan. Jose, before you go back to your fight, I must ask you something. Anything, Nelly? Would you, if it meant being with me, be willing to change your fate? If love demands I change who I am, then I must remain who I am. Hindi natuloy ang pag-iibigan ni Rizal at ni Nelly. Pinili ni Jose ang kanyang paninindigan sa reliyon kaysa sa pag-ibig. At sa kanyang paglalakbay sa Paris patungong Beatrice, hindi lang siya nagtatag ng samahan para sa kalayaan. Doon din niya pinagtibay ang sarili bilang taong handang magsakripisyo, kahit pa ang puso ang kapalit. Sa Brussels, Belgium, dito niya isinulat ang kanyang aktang El Filibusterismo, kasabay ng La Solidaridad. At dito niya rin nakilala si Suzanne Jacobs, pamangkin ng kanya tinutuluyan na naging karelasyon niya rin. At gaya ng mga nauna, sinubok rin ang kanilang pagmamahalan. You're leaving, aren't you? Without even saying goodbye? Goodbyes are too heavy for a heart burdened to say. Then take me with you. I can go anywhere.
Manila, Madrid, I don't care as long as I'm with you. If only my heart were mine to give, I would stay with you and live in peace. Then I shall keep safe until you return. I'm sorry to say, but my heart no longer belongs to me. It belongs to my beloved country. What about us, Jose? What about what we shared? It will live here in Brussels. In your memory, love me not for staying, but for leaving when I must. Then go, but promise me you'll write. If fate allows, you'll find me in every word. Sa Brussels, sumibol ang isang pag-ibig na tahimik, marangal at totoo. Ngunit tulad ng mga bulaklak sa taglamig, ito'y hindi nagtagal. Kinailangan ni Rizal na magpatuloy. At si Suzanne, naiwan na may pag-ibig na isinulat sa mga liham. Ngunit kailanman, ay hindi na muling nasagot. Kalaunan, nagtungo si Jose sa Ghent, Belgium upang ilathala ang El Filibusterismo. Isa, dalawa, tatlo. Tuluyan ang naubos ang aking salapi sa paglilimbag. O Diyos ko, tulungan niyo po ako kung inyong loloobin. Valentin, paano narito ka? Narinig ko ang iyong kalagayan, kaibigan ko. Kung kaya dali-dali ako luwas mula Paris upang tulungan. Ngunit Valentin, hindi mo namang kinakailangan. Hindi ko kailangan. Ngunit nais ko ito. Narito. Tapusin mo ang El Filibusterismo. Valentin, higit pa sa salaping ito ang ibinigay mo. Pag-asa ito para sa lahat ng mga Pilipino. Anong dahil sa'yo, mabubuhay ang aklat na ito. Gayon din mabubuhay ang diwa ng ating kalayaan. Maraming salamat, kaibigang Valentin. At sa tulong ni Valentin Ventura, natapos ni Rizal ang El Filibusterismo sa lungsod ng Ghent, Belgium. Mga kasama, mula sa araw na ito ay opisyal ko na itinatatag ang ating samahan na tatawaging La Liga Pilipina. Tandaan ninyo na ang layunin ng ating samahan ay pag-isahin ang lahat ng mga Pilipino sa simbahan, itaguyod ang edukasyon, kalakalan at kabuhayan at higit sa lahat, tuligsain ang pang-aabuso sa mapayapang paraan. Mabuhay ang La Liga Pilipina! Matagumpay ngang naitatag ang samahan na binuo ni Dr. Jose Rizal. Marami rin na lumahok dito. Kabilang na sina Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, at si Ambrosio Salvador. Ngunit makalipas ang 4 na araw, Marites, anong nangyayari doon? Ay, nako, Lourdes. Alam ko isang subversibo at kalaban ng pamahalaan si Rizal. Kaya hinuli. Sinasabi ko na nga ba, para sila palaging bumabangga sa pader. Mga baliw. si Dr. Jose Rizal ay piniit sa Port Santiago at pagkatapos ay pinatapon sa dapitan sa Zamboanga del Norte noong Hulyo 17 taong 1892. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, ginamit niya ang kanyang pagkakataon upang makapaglingkod sa mga tao. At kalaunan, dito niya nakilala ang kanyang huling pag-ibig na si Josephine Bracken. Gandang araw po. Dr. Rizal, maraming salamat sa tulong mo kay Ama.
Alam niyo namang wala kaming ibang pinagkakatawanan kundi kayo lamang. Walang anuman, Josephine. Basta gaya ng sinabi ko, bumalik kayo dito bukas sa iyong amain upang matingnan ko siyang muli. At gayon na din upang masilayan kita. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti, ang damdamin ni Dr. Jose Rizal ay nagising muli at pinagbigyan ng kanyang pagtingin kay Josephine. Jose, kung sakaling papayag ang simbahan, handa ka bang magpakasal sa akin? Isang kalapastangan. Hindi kayo maaaring ikasal hanggat hindi niya binabawi ang kanyang kasulatan laban sa banal na simbahan. Ngunit kapag tinuloy ko ba ang paninindigan, hindi na ako si Jose Rizal. Dahil sa paninindigan ni Dr. Jose Rizal, kaya't sila'y nagsamba bilang mag-asawa, kahit pa walang basbas ng simbahan. Ngunit ang tadhana'y naging malupit. Pumanaw ang kanilang anak, at muling tumahimik ang gabi sa dapitan. Taong 1876, dahil sa basbas ni Gobernador General Ramon Blanco, nagkaroon ng pagkakataon tumulong si Dr. Jose Rizal na manggamot sa Cuba. Ngunit pagdating niya sa Barcelona, Hindi! Wala siyang kasalanan! Wala siyang kasalanan! Dr. Jose Rizal, ikaw ay inaaresto namin sa ngalan ng hari ng Espanya dahil sa pagkakasangkot mo sa rebelyon laban sa banal na simbahan. Dali na yan. Hindi! Sabi! at muli siya ikinulong sa Fort Santiago, kung saan siya hinatulan ng kamatayan sa kasong rebelyon, kahit pa wala siyang direktang partisipasyon sa armadong pag-aalsa. At sa kanyang mga huling sandali, isinulat ni Dr. Jose Rizal ang kanyang huling liham ng pamamaalam, ang Mi Ultimo Adios. Isang tula ng pag-ibig sa bayan, sa Diyos, at sa kalayaan.